Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Sadyang merong espesyal sa mga taong may kapansanan. Napansin po ba ninyo yon? Sadyang hindi man nila ito batid, pero hindi ba ang isang taong may kakulangan, may bagay na umaangat o tumitingkad kapalit ng kanilang kakulangan? Meron ako nakita, walang kamay, pero nakakaguhit, nakakapinta. Anong gamit? Paa. Di ba? Meron pa nga, bibig ang gamit, no? Meron ganon. Meron, hindi nakakapagsalita, pero siya yung pinakamagaling sa iba't ibang larangan ng siyensa. Walang paa, pero isang siklista. Huwag na tayong lumayo. Ito din, yung bida sa ating kwento ng Ebanghelyo sa araw na ito. Ano yung kapansanan ng dalawang lalaki? Bulag. Bulag, pero sinundan-sundan nila si Jesus. Pwede ba yon? Bulag, pero nakakasunod kay Jesus. Kung iisipin mo, paano mangyayari na ang dalawang bulag makakasunod kay Jesus? Hello? Bulag eh. Paano nila nakita si Jesus? Bulag, paano nakasunod kay Jesus? Talagang espesyal ang bulag na ito dahil nagawa nilang makasunod kay Jesus. Walang nag-akay, hindi sinabi. Maari sana kung meron kang asawang nag-aakay sa'yo. Nung, di ba, pag may nakikita tayo dyan sa mga kalye, di ba, may bulag na namamalimos, pero akay-akay ng nakakakita. Pero itong dalawang bulag na to, sinundan-sundan nila si Jesus. Bakit? Dahil ganun kasensitibo ang dalawang bulag na ito. Wala mang nakikita, hindi man nakakakita, pero nasusundan si Jesus. Kilala si Jesus. Alam kung saan papunta si Jesus. Maraming nakakakita noon kay Jesus. Maraming nakakakita ng milagro. Maraming nakakakita ng galing. Maraming nakakarinig ng kabutihan at mga pangaral ni Jesus. Pero hindi lahat ng nakakakita sumunod kay Jesus.
Hindi lahat ng nakakarinig, pinakinggan si Jesus. May iba, nakita si Jesus pero tinaboy. May iba, narinig si Jesus pero hinamak. Kaya nga, pinapamulat sa atin na hindi lahat ng bagay nakikita ng mata. Ulitin ko po, hindi lahat ng bagay nakikita ng mata. Meron sa atin may paningin pero bulag. Tila bulag. 500, kasya ba yun sa Noche Buena? Aaraw-arawin natin yan, no? Hindi ko alam kung bulag si Madam, no? Well, siguro, ganun na nga talaga, pangangatwiranan mo ang nangyayari sa ating gobyerno. Ano? Pagkakasyahin sa atin, 500, pero kung sila makakurakot, bilyon-bilyon, hindi magkasya pa. Tama? O, tinan mo. Ha? Mulat niyo yung mga mata nyo. Imulat natin mga mata natin. Ano? May iba sa atin, no? Ganito na nangyayari, pero bulag pa rin, no? Di pa rin nila alam, no? Bakit? Kasi mga bulag. Bulag. Yung dalawang bulag sa ating kwento, alam nila, kay Jesus sila makakatagpo ng kagalingan. Alam nila kung sino ang susundan. Alam nila kung sino ang lalapitan at hihingan. Hindi nila nakikita si Jesus ng literal. Pero para sa kanila, ang lahat ay malinaw. Para sa kanila, pag si Jesus ang nilapitan, lahat magiging malinaw. May mga bagay sa ating buhay na nangyayari na maaring hindi natin nakikita ang dahilan o hindi natin makita ang dahilan. Pwede ring nagpaparelisa sa atin, pwedeng nagpapahirap sa atin o pumipilay sa atin. Hindi man natin literal, pero parang kapansanan. Yung hindi tayo makagalaw dahil nawalan tayo ng trabaho. Diba? Pag nawalan ka ng trabaho, hindi mo alam ang dahilan. Well, kung wala kang ginawang masama. Pero kung may ginawa kang masama at nawalan ka ng trabaho, hindi mo ba alam ang dahilan? Hello? Hindi ka makapagpatuloy. Bakit? Dahil ikaw ay namatayan, no? 'Di ba yung mga namatayan, hindi nila alam ang dahilan. Bakit kailangan mamatay ang mahal nila sa buhay? No? Yung iba, mga nahihirapan, dahil iniwan, hindi makita ang dahilan. Nagkasakit, kaya hindi makagalaw. Sadyang minsan ganon, 'di ba? Sa buhay, hindi mo alam bakit ba nangyayari ito? Bakit ba nararanasan ko ito? Bakit ba ganito? Dumating na ba sa inyo yon? Hello? Napatanong ba kayo sa buhay? Bakit kaya? Ano kayang ibig sabihin nito? Tila minsan ganon. May mga pangyayari sa ating buhay na tayo'y bulag. Ako nga, hindi ko alam ba't ako na-assign dito. Hindi ko rin alam noon bakit ako naging pari. Hindi ko rin alam bakit ang dami-daming binibigay sa aking mga trabaho. Kayo, ano yung mga hindi nyo alam ang dahilan? Sa panahon ngayon, maraming ganon. Merong ganoon. At maraming nadidepress kasi hindi nila alam ang dahilan. May mga bagay na hindi nila naiintindihan. Pero kung ilalapit lang natin ito kay Jesus, ang mga bagay na hindi mo nauunawaan, unti-unti bibigyan ka ng kasagutan. Ilapit mo kay Jesus. Ang mga bagay na hindi mo makita, unti-unti ibubukas ang iyong mga mata. Ang mga bagay na dinadaing mo, unti-unti, pag ilapit mo kay Jesus, maglalaho. Ito yung ginagawa ko.
kapag hindi ko maintindihan, kapag hindi ko maunawaan o hindi ko makita ang isang bagay o ang dahilan, nilalapit ko sa Diyos. Lord, bakit ba? Lord, ano bang nangyayari? Lord, hindi ko maintindihan. Lord, tulungan mo akong unawain. At gaya ng ginawa ni Jesus sa 2 bulag sa ating ebanghelyo, hihipuin niya ang ating mga mata at sasabihin, mangyari ang ayon sa iyong paniniwala. Mangyari ang ayon sa iyong paniniwala. Kaya nga, ilapit mo kay Jesus, huwag kung kani-kanino ka lalapit. Kasi kung kanino-kanino ka lalapit, dun ka maniniwala. At sa huli, ano mangyayari? Maliligaw ka. Ilapit mo kay Jesus. Dahil si Jesus ang magpapaliwanag ng iyong mata. Si Jesus ang magbubukas ng iyong mata ng mga bagay na hindi mo nakikita. Amen? Amen.